Shalom mga followers, kapatid, kahigalaan. Ito na naman si Brother Manuel Albisa, maghatid sa inyo ng pagkain espiritual sa oras na ito. Ang ating pagkain espiritual, mga kapatid, kahigalaan, followers, ay mababasa sa Mateo chapter 7, verse 21 hanggang 23. At ayon dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Mga kapatid, kahigalaan, mga followers, sa ating bersikulo ay maitanong natin sa ating sarili kung sumusunod ba tayo sa kalooban ng ating amang nasa langit. Dahil ayon dito na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya itatanong natin sa ating sarili kung sumusunod ba tayo sa kalooban ng ating amang nasa langit upang tayo makilala. Example, babasahin natin ang Lucas 24 verse 47. Ayon dito, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa nagmula sa Jerusalem. Tanong ko sa inyong sarili, mga kapatid, sumusunod ba kayo sa kalooban ng Yahweh na ang pinapangaral ninyo ay nagmula sa Jerusalem, ang pangalan na ayon dito, kung babasahin natin uli sa Lucas 24:47, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Ang pangalan daw natin na dapat ipangaral at kapatawaran ng ating kasalanan ay magmula sa Jerusalem. Ngayon, kung sinusunod mo ang kalooban ng Yahweh, dapat ang ating ipangaral ay nagmula sa Jerusalem na mga pangalan. Ano pang pangalan nga nagmula sa Jerusalem? Ang pangalan ng Ama ay Yahweh at ang pangalan ng Anak ay ang Yahshua. Ngayon, kung nangangaral ka na ibang pangalan, halimbawa Jesus Christ, saan ba nanggagaling ang Jesus Christ na pangalan? I-search mo sa internet kung saan nanggagaling yan, yan ay nagmula sa Grego. Ang pangalan na Jesus Christ ay nagmula sa Grego, hindi yan nagmula sa Jerusalem. Balikan natin ang ating unang binasa sa Mateo chapter 7 verse 31. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ngayon, kung sinusunod mo ang kalooban ng Mang Yahweh, ay dapat sundin mo ang pangalan na dapat nagmula sa Jerusalem. Ngayon, kung iba ang pangalan na iyong ginagamit, ay sasabihin dito sa binasa natin sa 22, ipagpatuloy natin, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Anong sagot ni Rabbi Yahshua sa 23? At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama.
hindi kilala ni Rabbi Yaswa ang tumatawag ng ibang pangalan. Marami sa huling panahon daw, marami ang magsasabi na nangangaral po kami sa iyong pangalan at gumagawa ng mga milagro sa inyong pangalan. Pero ang sasabihin ni Rabbi Yaswa, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit hindi kilala? Dahil iba ang ginagamit niyang pangalan. Di ba naririnig na natin ngayon? Madalas na sa pangalan ni Jesus Christ na nagagawa ng milagro. Mayroong na sa pangalan ni Jesus Christ nakatanggal daw ng demonyo. Di ba? Pero sa huling araw daw ay hindi kayo kilala ni Rabbi Yaswa. Dahil ayon dito sa 23 at sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo kilala. Bakit hindi kayo kilala ni Rabbi Yaswa? Example lang natin. May isang tao naglalakad. Ang pangalan ng isang tao na naglalakad na sa unahan ay Lito. At yung kasunod na tao, tinatawag si Lito sa pangalang Mario. Pero ang tunay na pangalan ay Lito. Pero ang sa likuran, tumatawag na Mario. Ngayon lumingon si Lito na tinatawag na Mario. Anong sasabihin ni Lito? Kailan may hindi ko kayo kilala? Bakit hindi kilala? Dahil Lito ang pangalan ng tao, tinawag siyang Mario. Ganon din pagdating sa huling araw. Maraming nangangaral sa pangalan na Jesus Christ, gumagawa ng milagro, nagpalabas ng mga demonyo, pero sa huling araw, hindi pala kayo kilala ni Rabbi Yaswa dahil ang pangalan na ginagamit ninyo ay hindi nagmula sa Jerusalem. Dahil naaayon sa Buhat 4:12, kung basa natin sa Buhat chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Elohim sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sa pangalan lamang ni Rabbi Yaswa ang kaligtasan na ating matatagpuan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Elohim sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay ng Yahweh kundi pangalan ni Rabbi Yaswa upang tayo ay makilala ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante ang pagkakilala sa pangalan ni Mang Yahweh at ni Rabbi Yaswa sapagkat makilala ka rin niya na ikaw ay alipin, na ikaw ay isang karniro. Kaya dapat nating alamin ang katotohanan dahil sa katotohanan din tayo maliligtas. Dahil gusto ni Amang Yahweh na tayo ay maligtas lahat sa pamamagitan ng katotohanan. Basahin natin sa 1 Timoteo chapter 2 verse 3. Ayon dito hanggang 4, basahin natin. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Elohim na ating tagapagligtas ng ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Kaya gusto ni Amang Yahweh nga lahat ng tao maligtas na malalaman ang katotohanan. Ang katotohanan na pangalan ay Rabbi Yaswa at pangalan sama ay si Amang Yahweh sapagkat yan ay pangalan nagmula sa Jerusalem. Hanggang dito na lang mga followers, mga kapatid, at salamat sa inyong pagpanood. Pakishare para makatulong sa ibang tao, makaligtas naman ang ibang
kaluluwa. Hanggang dito na lang. Hallelujah.